Sa nakaraang video, tinanggihan ng prinsipe ang regalo ng hari na espada at sinabing sa kapatid na lang daw niya na si Princess Kania. Pero bago niya ito binigay, ang kondisyon ay ang ipakita muna nito ang sword skills niya. At nang nagharap ang mag-ama, nagulat naman ito sa tindig at galing ng anak. Alan nitong may kinalaman sa improvement nito ang prinsipe kaya naman tinanong niya kung pwede ba daw na ituro din ang ginawa niyang training sa kapatid sa iba. Nagkasundo sila na ibabahagi lang ang sikreto nito sa mga nasa royal lineage. Habang nag-training ang hari, nakita nito ang potential ng training technique ni Errol pero nang hinayang ito na hindi magamit ng anak dahil sa mahinang pangangatawan kaya naman nagpahatid ito ng mensahe sa bida. Pero bago natin ituloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunood. May dumating na staff na sinabing magkakaroon daw ang prinsipe ng exclusive night. Nagbigay ito ng makapal na listahan ng mga nag-volunteer daw para maging escort ng batang prinsipe. Pinili daw ang mga iyon personally ng hari para sa kanya. Sinilip naman ito ng bida at tinanong kung hindi daw ba mga anak yon ng mga prominenteng pamilya. Dati daw hindi man lang nga siya pinapansin ng mga ito, mukhang nag-improve na daw ang impression nito sa kanila. Well, ganun naman daw talaga. Kailangan mo muna maging successful bago mo ma-enjoy ang ganong mga pribilehiyo. Pero based sa skills niya daw, hindi naman niya kailangan ng guards. Pero sa isip niya, wala daw siyang plano na ipamalas ang kanyang angking lakas sa hinaharap at isa pa, baka maulit-uli yung nangyari noon. Na-impress naman ang kapatid dahil dito. Kinumpirma naman ng bida kung tama ba ang rinig niya na pwede siyang mamili ng hanggang 3 na exclusive nights, sagot naman ng staff na if gusto niya, pwede rin naman daw niyang piliin lahat. Sabi naman ng bida na hindi niya kailangan ng ganun kadami. Na-excite naman ito dahil sa interview process. Iniisip niya na ang mga factors to consider gaya ng skills, personality at iba pa. Habang tinitignan niya ang applicants, naisip nitong kung papipiliin siya between sa mga maskuladong knights versus naggagandahang volunteers, syempre mas pipiliin niya raw ang mga babae. Tuwang-tuwa naman siya sa ideya na yun at mabes ay siyang tinignan ang listahan. Ginanahan siya at excited na para sa interview. Pero nang dumating ang araw na pinakahihintay niya, nagulat siya dahil hindi yun ang na-imagine niyang mga mag-apply. Nakakatakot daw ang mga ito at nakaka-pressure. Obvious naman daw na mga outstanding knights sila pero hindi ito ang napanaginipan niyang makita. Nagulat naman ang candidates dahil tila hindi okay ang response ng prinsipe pero sumagot itong okay lang daw siya at wala namang problema. Sa isip ng bida, hindi niya pwedeng ipakita na dissatisfied siya. Isa pa, mga magigiting na knights daw ito na non-stop nagte-training. So titigilan niya na ang kanyang selfish desire at sisimulan ang interview. Nang sipatin niya sila, mukhang malalakas ang bawat isa. Tinanong niya sila kung ano ang nag-motivate sa kanila na mag-volunteer. Nagulat naman ang bida dahil ang mga applicants ay mas maskulado pa sa hari. Siguradong pag pinili niya daw yun bilang guard niya ay safe na safe siya. Pero nang makita ang resume ng susunod na applicant, tila nabighani ito at napatanong kung knight nga ba ito. Dahil may aura daw siyang pang noble lady. Kung ikukumpara daw sa ibang applicants kakaiba daw ito. Habang nag-evaluate, sabi ng bida na parang walang problema naman dahil lahat ay nasagot ng maayos ang mga katanungan niya nang walang kahirap-hirap. Kailangan niya muna daw mag-isip-isip so pinalabas muna ng prinsipe ang lahat. Sa kwarto, iniisip nitong kahit napipili lang siya para lang may mapakita sa iba, hindi pwedeng basta-basta lang ang maging desisyon nito. Kinakailangan niya rin daw mag-prepare kaya naman inactivate nito ang Origin Creation Qigong, 6 Divine Abilities All-Seeing, All-Hearing, All-Understanding, All-Knowing, All-Changing at All-Liberating. Isang secret technique para ma-stimulate ang utak at may palabas ang mga abilidad na hindi ka normally aware of. Sa totoo lang, ang ability daw na ito ay nagagawa lang ng umabot na sa level ng Taoist Immortal na nag-train ng matagal na panahon. Pero madali lang daw ito para sa kanya dahil isa siyang former pro. After some time, pinatawag niya na ulit sila para sa second interview. Pero ni-request niya na kung pwede ay isa-isa silang pumasok sa kwarto. May effort daw ang pagpili nito dahil malamang may iilan sa kanila ang pumunta doon para mag-volunteer pero iba ang intensyon. At totoo nga, bawat pagpasok ng candidate, tinitignan ng prinsipe ang core nila kung maayos ba o hindi. At yung tila nag-e-emit ng black aura ay out. Dahil sa all-understanding ability na in-awaken niya,
Tinutulungan siya nitong makita kung ano ang iniisip ng mga tao at maintindihan ito. Hindi man niya naririnig ang nasa puso nila, nakikita niya daw ang kulay ng kanilang souls at emotions. Hindi man daw sila nandun para i-assassinate siya, careful ito mamili dahil baka mga especially iya daw ang mga ito. Nang pumasok naman ang next candidate, nagulat ang prinsipe dahil clear daw ang nakikita niya sa kanya. Ipinakilala ito bilang si Asha Pernil, excellent talent daw ito kahit nasa simpleng lugar lang daw ito nanggaling. Iniisip naman ng bida kung may kailangan pa daw ba itong malaman tungkol sa kanya. Nagningning ang mga mata ng bida at sinabing mukhang wala na naman siyang problema sa kanya at tila isang diamond daw ang nahanap niya. Nagulat naman si Asha nang sabihin lang nito agad na, next. Napaisip ang bida dahil bukod kay Asha, wala na daw ibang nag-stand out para sa kanya ang kailangan niyang piliin ay dalawa. Dapat ba daw ay piliin niya na lang ang may pinakamalaking katawan? Bigla namang may humabol at nagpakilala ito bilang si Seyna Garil. Nagulat ang prinsipe dahil clear din ang nakikita niyang kulay ng soul nito. Nakakabilib din daw ang record nito dahil napakarami na nitong experience at naipadala na sa iba't ibang mga kaharian. Pero sabi niya, personal reasons daw kung bakit palagi siyang nag-travel sa iba-ibang lugar. Napatanong tuloy ang bida kung problem child daw kaya ito. Pero nang tignan niya itong mabuti, wala daw pagbabago sa color ng emotions nito, so parang wala naman itong ginawang krimen or something. Tila natuwa na naman ang ating bida sa applicant at hindi niya na raw iisipin pa kung bakit ito pala ay patlipat ng lugar. Good mood nitong tinapos ang interview at binati ang lahat ng good job. Ngayon oras na para i-announce niya ang napili niya at yun ay walang iba kung hindi sina Seyna at Asha. At dahil doon, nadagdagan na naman nga ang miyembro ng Concubine Castle. Masaya ang prinsipe sa naging resulta. Dinala niya ang dalawa sa isang open space at sinabing ang dahilan ay dahil hindi niya pa masyadong alam kung ano nga ba ang kayang gawin ng dalawa. Kaya naman hiniling nitong ipakita daw nila ito sa kanya. Kaya naman nagulat ang dalawa. Sa isip niya, kahit na by name only lang kaya sila na-assign sa kanya, magiging problema daw if nasa aura practitioner class pa sila, so dapat daw nilang mas maging malakas. Kaya naman, unang kailangan niyang gawin ay malaman kung ano ba ang kakayahan ng mga ito. Okay naman daw yun para kila Asha, pero tinanong niya, paano niya gustong ipakita nila ang skills nila. At sagot niya, nais niya raw na maglaban ang dalawa. Mukhang ready naman sila at expected na daw ni Seyna na mag-sparring sila sa first day nila doon. Sa isip ng bida, ang sparring daw ng dalawang taong may parehas na skill ay nagbibigay daan para maipakita ang kanilang lakas ng walang pag-aalinlangan. Excited naman ang bida dahil curious daw siya kung sino nga ba ang mas malakas sa dalawa. Kung sino man daw sa dalawa ito, dapat daw ay proud sila sa skills na meron sila. Tila curious ang dalawa kung sino nga ba ang mas malakas sa isa't isa. Mukhang kabang-abang nga ang magiging rambulan ng dalawa at parang popcorn na lang ang kulang ng bida. Abangan natin sa susunod na episode kung ano nga ba ang magiging outcome. Ikaw, Team Asha ka ba o Team Seyna? Let me know in the comments below. Para tuloy-tuloy ang ating upload, make sure to like, comment, share at follow o subscribe. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.